na aking pinanggalingan. Una, yung tatlong katuruan. Anak, Ama, Espiritu Santo. Doon pa lamang po sa tatlo, magulo na. Hindi ko alam kung sino ang bibigkasin ko pag nagdadasal ako. Pag nagdasal ka, sabihin mo, sa dakilang pangalan ni Jesus. Minsan naman, sa dakilang pangalan ni Ama. Minsan naman, sa banal ng Espiritu Santo. Sino po ba sa tatlo na yon? Ang paniniwala ko noon, kahit sino ang bigkasin ko sa tatlong yon, ay isa lamang ang Diyos. Ngunit sa aking kamangmangan, ay ayoko nang hayaan pang maging mangmang ulit. Sa patuloy na pagpapala ni Allah, sa patuloy na gabay niya, ako'y nagsaliksik at ang sabi ko, Allah, gamitin mo ang aking isip, gamitin mo ang aking puso na lumapit sa iyong mga ginagamit na tao. Una po, meron po tayong mga kapatid dito na talagang makulit ako minsan, tatanong ako. At salamat kay Allah dahil pinagkakalooban niya ako ng ating mga kapatid na walang sawa na tumatawag sa akin sa cellphone upang paliwanagan ako. At salamat kay Allah nang dahil sa aking pagtanggap bilang isang Islam at bilang isang dakilang Muslim, dahil sa pagmamahal kay Allah, napatawad ko ang aking ama na puno ng puot ang aking puso. Una po, hindi ko maunawaan bakit kailangan mag-asawa ng marami. Na kung saan, nandoon ang kailangan mo ang iyong malang pagmamahal. Kasi po, paniniwala natin, hindi sapat ang pera upang maramdaman mo ang pagmamahal ng isang magulang. Tama po ba? Ngunit, ako'y nalason ng aking pag-iisip. Dahil kung matagal ko na tinanggap ang pagiging Islam, matagal ko na rin naunawaan at matagal ko na rin napatawad ang aking ama. Ako po'y nagsisisi dahil sa kabila ng aking napatawad ang aking ama. Nung namatay siya, hindi ko man lang niyakap at nasabi na salamat sa iyo dahil ikaw ang pinagkaloob sa akin ni Allah. At salamat sa iyo, Ama, pagkat naging Muslim ka sa Pilipinas. At salamat sa iyo dahil pinilit mo ako at pinilit mo at hindi ka nagsawa sa akin na sabihin sa akin na anak, tanggapin mo ang pagiging Islam at handa na akong mamatay. Yun po sa isip ko ay parang isang gunugini at parang isang biro lamang. Ngunit paglipas po ng ilang buwan, isang buwan, ang aking pong ama ay biglang na lang namatay. Ngunit siya po'y masaya at nakangiti. Ang higit po sa lahat na aking kinakatutuwa, ako po'y nagkakaroon ng isang pusong matapang. Dahil po ang aming sitwasyon sa aming trabaho, isang sitwasyon na puno ng iyong katatakutan. Bagkat ang aming amo, minsan na po mayroong nagkaroon ng isang pagmumuslim na pinauwi niya at sinabihan niyang, bibili ako ng baril para lang patayin ka pag nag-Muslim o nag-Muslim siya. At pinauwi po ng walang sapat na katarungan ng aming kasamahan na si Abdul Rahman, isang Pilipino. Ngunit hindi po naging hadlang yun upang ako'y mag-Muslim kasama po at 10 ng aking mga kasama na narito ngayon. Bakit po? Kung saganang ang aming puso lamang aming paiiralin, kami matatakot pagkat wala tayo sa ating lugar. Ngunit, isang katotohanan na hindi mo masasabi, bakit? Isang katotohanan na mararamdaman mo na parang may humihila sa'yo. Siguro po nararamdaman nyo yun. Dahil kung gagamitin mo ang isip mo at isasarado mo ang puso mo, matatakot ka. Ngunit sa dakilang pagmamahal ni Allah, ako po'y narito sa inyong harapan at sinisigaw na ako'y susunod at hangad ko po na nais ko pang matuto, hindi lamang po sa salita niya, kundi sa gabay at sa gawa. Pagkat po mahirap maging isang Islam at mahirap maging isang Muslim. Alam niyo naman po sa atin sa Pilipinas, hindi po mabango ang pangalan ng isang Muslim. Pag Muslim ka, katatakutan ka. Pag Muslim ka, mahirap kang galawin. Dahil pag ginalaw mo isa na yan, gulo. Ngunit pagkakamali po, nakasa aking akala, pagkat dito po, ang banal